Currently, nag-aaral pala ako ng computer class dito sa Hong Kong. And ito ay free na ino-offer ng OWA. And I know some of you are asking, paano ako nakapasok dito, ano gagawin? Then keep watching this video dahil ituturo ko sa inyo kung paano nyo ma-avail yung mga free courses na ino-offer ng OWA para sa ating mga OFW na for free. Ang OWA dito sa Hong Kong nag-o-offer ng napakadaming training para sa ating mga OFW. Meron silang barista, dressmaking, makeup, bridal makeup, computer class, caregiver training, and basic Cantonese. So, meron pang mga hindi ako na-mention, nakakalimutan ko kung ano yung mga iba't ibang courses. Basta marami silang ino-offer at pinopost nila dito sa page nila na OWA Hong Kong. All you have to do if gusto mong makapasok sa mga iba't ibang training is mag-register. So, every time na mag-post sila, agad-agad mag-register ka. Dahil nga napakarami nating mga OFW dito sa Hong Kong, nasa 200 plus thousand tayo. And napakarami din gustong mag-aral, paunahan po ng register. And honestly speaking, last year pa talaga ako nagsimulang mag-register sa mga courses na ino-offer nila. And hirap na hirap talaga akong makapasok. Imagine, sa dami nang nagre-register, tapos ilan lang naman yung kukunin na students. At since last year, hindi talaga ako nawalan ng hope. So my first option is caregiver talaga dahil mahal dito yung mag-aral ng caregiver. And alam nyo ba, pag nandito ka sa Hong Kong, pag gusto mo yung caregiver na trabaho is maganda yung sahod, malaki yung sahod ng mga caregiver dito. Kaso lang, hindi ako pinalad sa caregiver, hindi ako nakapasok dahil marami talagang nauuna sa akin mag-register. Gusto ko din yung bridal dahil mahilig akong mag-makeup, kaso lang hindi din ako nakapasok. And finally nga dito sa computer, tinry ko lang naman na yung pag-post ng OWA, nakita ko agad-agad at saka nag-try ako nag-register. And finally nakapasok ako, so sabi ko, oy, opportunity na ito. Hindi man ito yung unang choices ko, pero naniwala ako na merong mga reason kung bakit sa computer class ako makapasok kasi iba talaga yung gusto kong pasukan. And now I am in computer class and so far nag-i-enjoy ako dahil marami na mga new technique na tinuturo sa amin na hindi tinuturo ng college days ako. So 16 lang pala kami sa loob ng room. Yes po, sa dami-dami natin, no. But finally 16 lang yung nakapasok and 16 lang yung kasi available na computer, hindi ganoon kadami. And gladly isa ako sa 16 dahil isa ako nakapasok sa 16. Yung OWA Hong Kong pala is located in Admiralty Exit D. So napakalayo itong lugar na ito sa aking tinitirahan dito sa Hong Kong. I'm from Yuen Long and the pamasahe is very mahal talaga. So sabi ko, susulitin ko talaga itong araw na ito every Sunday para masulit yung aking pamasahe. And I'm so grateful din dahil yung mga kaklase ko, na may marami nga ako nakikilalang mga new friends dito na the same mindset sa akin na gusto din mag-aral, gustong maraming matuto, gustong mag-invest ng mga skills sa sarili nila. And I'm so glad that they share also different agencies na nag-o-offer ng mga free training. And dahil nga sa kanila, marami akong nagiging widen yung aking pag-iisip and nalaman ko yung or natuntun ko yung mga agency or yung mga pages na nag-o-offer ng mga free training para sa ating OFW. And nandito nga ako ngayon, nagtatry din ako mag-register para makapasok for another free training, yung mga exercises, meron boxing, yoga, Cantonese class, ano pa ba yung iba, taekwondo, so napakadami, swimming class. So since na tinuro nila sa akin kung saan ako mag-register, so ayun, nagre-register din ako ngayon. Kaso lang hindi pa sila opening, so naghihintay lang ako. At least alam ko na kung ano yung mga next na gagawin after namin matapos ditong computer class. Lately, dahil getting older na nga, ito na talaga yung mga gusto kong gawin. Invest skills to yourself. Hindi man natin magagamit ngayon, pero naniniwala ako na sooner talaga magagamit talaga natin yung mga skills natin. Huwag tayong magsayang ng oras kung ano yung mga opportunity. Grab natin yarn. And so far, nag-i-enjoy talaga ako, no? Nag-i-enjoy ako while working. I can invest many skills on myself and I can do business. So parang na ako talaga, comfortably at saka satisfaction na sa life na ako. Ang bilis kong masatisfy. So happy na talaga ako, hindi na ako naghahanap ng magpupunta pa ng ibang bansa para sa malaking sahod, mga ganito ganyan. So as of the moment, yung status ko talaga sa buhay is masaya na ako na kahit ganito yung trabaho ko, makakagawa ako ng mga sideline na ganito, makapag-aral, mga ganon. And our computer session is
8 weeks pala ito matapos. So we started February 16 and we end up April 6, I guess. So meron din kaming graduation. And I'm so grateful, no, dahil every Sunday nga nandun ako sa Philippine Consulate. And of course, malalaman natin kung ano yung mga program ng OWA, and napakasaya lang. Mag-isa lang ako, no, mag-isa lang ako, but I don't feel bored. Ganyan lang talaga yung mindset ko na kahit na mag-isa ako, mag-excel ako sa in different field. Yes, ganyan talaga yung simula pa dati when I was in college, no, kahit na mag-isa ako, kakayanin ko, hindi ko kailangan ng katulong ng ibang tao. Yung mga ganyan yung mindset. Tapos it's really funny because yung mga kasama ko ganun din. Kumbaga isa-isa kami nagpupunta doon. Hindi group of friends. Usually pag mga ganyang training, group of friends or whatever. Pero yung mga classmate ko din, isa-isa lang din sila. So hindi nila kasama yung mga friends nila. So I think we have the same mindset. Mga ganong feeling ko lang. So ikaw na nakinig dito, same mindset rin ba kita? Well, if yes, find many opportunity and i-grab nyo na. Dahil yung mga opportunity only knock once. Not twice, not thrice, but only once. O diba, dapat ganyan din yung mindset nyo. Sa kabila ng kahirapan, sa kabila ng mga problema, dapat stay positive tayo. Tingnan natin yung mga problema and the positive side, that if there's a problem, there were positivity coming. Kailangan lang talaga natin maging strong dahil walang tutulong sa atin kundi yung sarili natin, and walang mamotivate sa atin kundi sarili lang natin. Open our hearts and minds for new learnings, new possibility, new opportunity. Anyway, ang haba na ng sinasabi ko. Gusto ko lang talagang hindi i-delete ang mga video na nakuha ko habang ako ay nag-computer class dahil I feel pretty. At OMG, ang haba nitong video, dai. 8.28 minutes. Well, if hindi kayo nag-agree na pretty ko, ay nako, problema nyo na yan. It's not my problem at all. Anyway, at this point of time, nauubusan na talaga ako dahil kung ano sasabihin ko sa inyo, kung ano pang i-voice over ko dito sa aking video na napakahaba talaga, 6.47 minutes, and kailangan pa talaga ng more minutes for more talking. Well, anyway pala dito sa aking klase, of course, talitaninuhan ng yaya dahil hindi nila alam na bachelor degree ako, no? Hindi nila alam na I am Bachelor of Science in Office Administration graduate. And of course, mga sis, hindi naman natin yan pinagsasabi-sabi sa kung kanino, kasi baka sabihin ng mga kaklase ko na ay, college graduate ka na pala, bakit ka sumali dito? Give chance to other. Which is tama naman, no? Pero syempre, mga ganito opportunity, free to at saka paunahan. So, grab ko na talaga. Kaya nga on our 3rd week of class, maggagawa kami ng resume, and hindi ko ilalagay yung aking info na graduate ako ng college dahil unfair iyon sa aking mga classmate. Yung mga classmate ko pala dito may mga edad na, so parang ako yung pinakabata, 32, and then yung mga classmate ko pinakamatanda, 48. So would you imagine that 48 na sila pero willing pa talaga silang mag-learn dahil according sa kanila yung mga anak nila ang gagaling sa computer pero sila hindi, which is yes. Learning is not a number. Learning is not, it's never stop when you age. So ayun na nga, yung ilalagay ko lang talaga sa aking reference is high school graduate ako, diba? Para hindi naman masyadong unfair sa kanila. And OMG, finally matatapos na itong 8 minutes sa aking voiceover. Ang haba din ng voiceover ko dahil nauubusan ako ng salitang isasabi sa inyo. So thank you sa mga nanood hanggang nandito. Iniwan ko kung nandito pa kayo or wala na, pero kung wala naman kayo dito, hindi man kayo umabot sa haba dito, okay lang. Thank you very much pa din. If bago pa lang kayo dito, please subscribe naman kayo. Maawa naman kayo sa akin. Bye bye.